Yo guys, this is me. I'm back for another vlog today. At ayun nga po mga sangkay, nasa masamang kalagayan ngayon ng ating bansa. Dahil nga po dito sa, napakalaking bagyo na ito. Pag-usapan po natin ito mga sangkay dahil may mga nakakakilabot po ngayong nangyayari sa Pilipinas. No? Na bagamat hindi pa po tumatama, hindi pa po bumabagsak itong bagyong ito mga sangkay sa kalupaan, pero may mga kakaiba na pong nangyayari. Pag-usapan po natin yan. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video nito. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, syempre, guys, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So ngayon nga po mga sangkay, eto, may nagaganap po sa ating bansa na talagang this is very, very alarming, no? Bilang isang Pilipino, naaalala po natin mga sangkay yung nangyari nung Yolanda. Ang sabi po nila, yung pumanaw po noon mga sangkay is, ang record is nasa 10,000 lang. Pero kung tatanungin mo talaga yung actual na mga nandoon mga sangkay, hindi lamang po 10,000. May iba nagsasabi, 50 to 100,000 daw po ang pumanaw noon dahil nga po sa sobrang damage. Ngayon na naman mga sangkay, ang bansa natin may kinakaharap na isa pong pambihira at nakakakilabot na bagyo. Ito po yung bagyong Uwan. At ngayon mga sangkay, hindi ko alam kung nasaan kayo ngayon o ano na po ang kalagayan ng ating bansa dulot po nitong bagyo. Pero ito lang, para magbigay po paalala sa inyo kung gaano kalakas yan. Malala po. Kasi tingnan po ninyo may isang doon po ito sa Borongan City, Eastern Samar. Yung tubig sa dagat, mga sangkay, tinutulak na po papunta sa kalsada. Mula po sa dagat, Ganyan po siya kalakas, mga sangkay. Tingnan po ninyo. Ito. Ayan, makikita nyo po, mga sangkay. Yan yung tubig. Yan yung tubig na tinutulak na, mga sangkay. Bagamat wala pa pong ulan, ganyan na po. So, ibig sabihin mga sangkay, habang nasa karagatan itong bagyo, hindi pa po nagla-landfall, yung lakas niya is talagang nakakakilabot at nakakatakot. So, yan po mga sangkay, Grabe, Yan yung tubig mga sangkay na, kumbaga, nandun pa sa dagat pero tinutulak na po. Tingnan po ninyo, Kanina pa inalasing ko. High-tide kasi niya, tagdarago kasi. Tigang dito. So, ganyan po ang nangyayari mga sangkay, no? Para pong tsunami, yung datingan. So, hindi lamang po doon. Ito pa mga sangkay, may papakita po ako sa inyo. Kasi, alam nyo, hindi ko nga po alam kung ano na ang sitwasyon ngayon. Pwedeng nag-landfall na ang bagyo. At hindi ko alam kung anong kalagayan ninyo. Pero gusto ko pong sabihin sa inyong lahat, no? Na lumikas na kayo kung delikado yung area ninyo. Lalong-lalo na po sa may mga coastal area. Lumikas na po, please lang. This is emergency. At ito po ang ating gawin para po maisalba natin ang ating mga buhay. Okay? Huwag nyo nang alalahanin yung mga bahay ninyo. Ang bahay, may ibabalik yan after ng ilang taon. Ang mga gamit, may ibabalik yan after ilang taon na makabangon. Pero yung buhay, kapag nawala na, tapos na. Hindi na po yan mababalik. Wala pong remedyo dyan. Ngayon mga sangkay, ito, sa Tacloban. Sa Tacloban to Sa Tacloban, tubig dagat umabot na sa kalsada dahil sa bagyong Uwan. Tingnan po ninyo. Walang ulan, guys. Wala pang ulan. Wala pang ulan yan. Pero tingnan nyo yan. Yan po yung nagaganap mismo doon, mga sangkay. Umaapaw na po. That means, ganun po siya kalaking bagyo. Hindi po siya biro, mga sangkay. So tayo mga Pilipino, bilang isang Pilipino, alam ko marami po sa atin minsan nakikipagmatigasan. Actually, ito bigyan ko lang kayo ng idea. Sa ibang bansa, like for example doon po sa Jamaica, bago po tumama ang Hurricane Melissa
na umabot nga po sa Category 5, na ibalita po sa buong mundo, pinakamalaking bagyo sa taong ito. No, pinakamalaking bagyo daw po ito sa taong ito. Pero ewan ko lang kasi ito pong uwan, talagang sobrang nakakatakot mga sangkay. Kung ituring nga po ito ng mga hurricane hunter, beast, halimaw mga sangkay, nakakakilabot, no? So sa ibang bansa, like for example nung tatama na po sa Jamaica ang bagyong Melissa, Hurricane Melissa, ang ginawa po ng kanilang gobyerno mga sangkay, nagkaroon po ng mandatory evacuation. So ang ginawa nila, may oras po sila para mag-ready. Yung mga kabahayan nila, nilagyan ng mga tinalian, nilagyan ng mga pangharang para hindi po matiklop o matuklap. Ngayon mga sangkay, after nun, umalis sila doon. Nagpuntahan na po sila sa mga safety na mga lugar kasi yun po ang dapat. So, ang nangyari mga sangkay, hindi ganun kalaki yung damage, especially pagdating sa mga tao. Yung mga bahay, nasira mga sangkay, nawasak. Pero at least, yung buhay nila ina-preserve. So, sana ganito din po tayo sa ating bansa. We all know guys, kung gaano kalakas itong bagyo. Diyos mio, marimar, hindi ko alam kung anong kalagayan ninyo ngayon sa oras na ito nung in-upload ko tong video na to. But I'm praying that all of you guys are safe. No? At wala po tayong ibang magagawa ngayon. Unang kailangan nating gawin, lumikas na. Pagdating sa coastal area ninyo, kung alam po ninyo, yung gilid ng mga dalampasigan, gilid ng dagat, gilid ng ilog, alam nyong delikado, umalis na kayo dyan, huwag kayong makipagbatigasan. Dahil once sa tumaas yung tubig, hindi na kayo marirescue niyan. Bakit? Mahihirapan na pong pumasok ang mga rescuer team. So yun po ang inyong gawin, ngayon pa lang. Please, maghanda, umalis na dyan, pumunta kayo sa mga safety na mga lugar. Higit sa lahat, ipanalangin po natin ang ating bansa. There's power in prayer, guys. May kapangyarihan po sa pananalangin. Alam nyo, yung makakapag-liis lang nitong bagyo, yung makakapagpahina lang po nitong bagyo, walang iba kundi ang Diyos din. Kasi sa Kanya po lahat yan ang galing. So let us pray for our country. Let's pray for every Filipino people, mga sangkay, or every family na maging safe. Nakita po ninyo yung nangyari doon sa Cebu. Guys, sobrang nakakaawa. So ngayon, mga sangkay, sobrang laki ng bagyo. Nakakatakot to. Sabi nga po nila, mas malaki pa raw po ito sa Yolanda. At may kasama pa po itong hangin. So please, lumikas na kayo dyan sa mga lugar kung alam nyong delikado. Kasi once na manalasa na ang bagyo at lumala na, ma-out of control na ang lahat mga sangkay, hindi na makakapasok. Ang mga rescuer, alam nyo na ang susunod na mga mangyayari. Alright? So I'm praying for the safety of every Filipino. Nakakatakot, nakakakilabot itong nangyayari ngayon. But, ayun, ang tayong magagawa natin dyan, lumikas at manalangin. Alright, so ano po ang inyong opinion? Comment down below. Huwag niyo pong nalilimutan i-subscribe yung ating YouTube channel. Please, guys, please, mag-iingat po ang lahat. Alright? God bless.